Nanghihimok siya laban sa alak at kalibugan, bilang magkambal na kasamaan, sapagkat ang lasing ay walang paggalang sa sino man. At ngayon, iniutos ko sa inyo, aking mga anak, dinggin ninyo si Yuda inyong ama, at panatilihin ninyo ang aking mga salita upang tuparin ang lahat ng tuntunin ng alahayay, at sundin ang mga utos ng iba, Yahweh. At huwag kayong lumakad ayon sa inyong mga pitani, sa mga guni-guni ng inyong pag-isip, sa kapalaluan ng puso. At huwag kayong magmapuri sa mga gawa at lakas ng inyong kabataan, sapagkat ito man ay masama sa paningin ng alahayan. Yamang ako man ay nagmapuri na sa mga digmaan, ay wala kailanman ng magandang mukha ng isang babae ang nakaakit sa akin, at sinaway ko si Ruben na aking kapatid. At tungkol kay Bilha, ang asawa ng aking ama, mga espiritu ng paninibugho at ng pakikiapid ay umanda laban sa akin, hanggang sa ako'y sumiping kay Batsuha ang Kananea at kay Tamar na nakatakda sa aking mga anak na lalaki, sapagkat sinabi ko sa aking biyenan, makikipagpayo ako sa aking ama, at sa gayon ko kukunin ng iyong anak na babae. Siya'y ayaw, ngunit ipinakita niya sa akin ang isang walang hangganang kayamanan ng ginto alang-alang sa kanyang anak na babae, sapagkat siya'y isang hari. At kanyang ginayakan siya ng ginto at perlas, at ipinainom sa kanya ang alak para sa amin sa piging kasabay ng kagandahan ng mga babae. At ang alak ang nagpatiwaliw sa aking mga mata, at ang kalayawan ang bumulag sa aking puso, at ako'y nahumaling sa kanya, at ako'y sumiping sa kanya, at nilabag ko ang utos ng alahaya at ang utos ng aking mga ama, at kinuha ko siya bilang asawa, at ginantihan ako ng alahaya ayon sa guni-guni ng aking puso. Yamang wala akong kagalakan sa kanyang mga anak. At ngayon, mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong malalango sa alak, sapagkat inililigaw ng alak ang isipan mula sa katotohanan, at pinubukaw ang pita ng kalibugan, at naglalayo ng mga mata sa pagkakamali, sapagkat ang espiritu ng pakikiapid ay may alak bilang tagapaglingkod upang bigyang kasiyahan ang isipan, sapagkat itong dalawa rin ang nag-aalis ng bait ng tao. Sapagkat kung ang isang tao ay uminom ng alak hanggang sa pagkalango, pinag-aaway nito ang isipan ng maruruming pag-iisip na nauwi sa pakikiapid, at pinag-aapoy ang katawan sa makalamang pagsasama. At kung ang pagkakataon ng pita ay naroroon, isinasakatuparan niya ang kasalanan at hindi nahiya. Ganyan ang taong lasing, aking mga anak, sapagkat ang lasing ay walang paggalang sa sino man. Sapagkat narito ipinagkamali rin nito ako, kaya't hindi ako nahiya sa karamihan sa lungsod, na sa paningin ng lahat ay lumihis
ako patungo kay Tamar at gumawa ako ng isang malaking kasalanan at inilantad ko ang takip ng kahihiyan ng aking mga anak malalaki. Pagkatapos kong uminom ng alak, hindi ko iginalang ang utos ng alahayat at kinuha ko ang isang babaeng Kananea bilang asawa. Sapagkat ang lalaking umiinom ng alak ay nangailangan ng maruning pag-iisip, aking mga anak. At narito ang karunungan sa pag-inom ng alak. Maaring uminom ang isang tao hanggat pinapanatili niya ang kahinhinan. Ngunit kung lampasan niya ang ganang ito, sinasalakay ng espiritu ng panlilinlang ang kanyang isipan at nagpapamulit ang lasing na magsalita ng mahalay at magkasala at hindi mahiya, kundi maging magmalaki pa sa kanyang kahihiyan at ituring ang kanyang sarili na marangal.